Relief sa pwesto ang isang security handler matapos mag-viral ang nahulikam na pananakit niya sa isang aso. Saksi, si Emil Sumangi. Sa unang tingin, tila nakikipaglaro lang sa aso ang lalaking yan na miyembro ng isang K9 unit. Pero hindi na ikinatuwa ng uploader ng video ang mga susunod na tagpo. Hindi na pala siya laro. Kasi nga, hinahatak niya na yung collar nung K9 unit. Talagang nilambitin niya na sa hangin eh. Hanggang sa maluwa nga po yung bola. Para kay Nicole na isang fur parent at dog enthusiast, mukhang napiko ng handler ng asong si Bingo dahil hindi ito sumunod sa kanya. Sa nakita ko po gusto niya talagang makuha yung bola na kagat-kagat nung aso. Feeling ko kasi hindi siya prepared or the dog is not ready to work. Sinubukang kausapin ni Nicole ang K9 unit pero walaan niyang nangyari. Kaya ipinost na lamang niya ang videong viral na ngayon. Regardless po kung ano yung gusto niyang gawin, there is a clear mistreatment on the dog. Ngayon po, hindi po kasi ganun ang tamang pagdisiplina or pag-handle sa mga aso. Wala namang pong danger doon sa life and limb ng handler para ito ay mag-justify. Humingi ng paumanhin ng Search and Secure K9 Training and Services International at sinabing relieved na sa pwesto ang naturang tauhan. Mali yung ginawa niya talaga, admittedly. Kahit siya, humingi siya ng paumanin sa amin. Very apologetic siya. But of course, hindi naman yun reason para gawin yun. At the moment, the security K9 handler is under preventive suspension because, of course, for further investigation, the security K9 handler is no longer allowed to handle any dogs. Dagdag nila, tila problemado rin ang handler dahil sasailalim sana siya sa K9 evaluation at proficiency test. Under Republic Act 11917, na if your dog failed, ikaw din, hindi ka makakapag-post. So siguro, because they need a job and they need to practice, there is a proper way to remove that ball from the dog's mouth. Hindi yung merong maltreatment. So doon pa lang, may violation na siya talaga. Ang mga K9 po natin ay mayroon po itong buhay at pakiramdam. Kailangan po natin sila sa ating search and rescue or even bomb sniffing, drug detection. Hindi po natin sila kailangang saktan at disiplinahin ng ganyan. Bistado naman sa isang entrapment operation sa Vadok, Ilocos Norte ang isang lalaking nagbebenta ng dog meat. Ayon sa CIDG Ilocos Norte, nakatanggap sila ng informasyon mula sa Animal Kingdom Foundation na may nagbebenta ng karne ng aso sa lugar. Bali, yung na-recover po namin doon is yung nakakarga na po sa ref po nila. Nakuha mula sa suspect ang isang buhay na aso at ilang kilo ng karne ng aso. Tumanggi siya magbigay ng pakayag sa harap ng kamera pero inamin niyang nagbebenta siya ng lutong karne ng aso na pangpulutan. Maharap siya sa mga kaukulang reklamo. Based doon sa kinandak na mga test by ng atin pong mga complainant, napatunayan po na talagang siya po ay nagbebenta ng nalutong karne ng aso at yun po buhay na aso din. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi! Hinikayat ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga taga-DPWH at mga contractor na ibunyag na ang mga nalalaman ukol sa questionableng flood control project. Saksi, si Salima Refran. Mahigit 50 kabataan ang sumugod sa tanggapan ng DPWH sa Maynila. Tinutuligsa nila ang anilay anomalya sa mga proyekto, lalo sa flood control projects ng kagawaran. Sa 43 pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice, 16 ang taga-DPWH. Kabilang ang mga dating opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer Juanito Mendoza. 27 ang may-ari o opisyal ng mga kontratista. Kasama sa listahan ang mag-asawang Sara at Pacifico Curly Descaya. Sina Descaya, JP at Juanito Mendoza, maging si Hernandez, kasama rin sa iisyuhan ng sabina ng Senado para sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes.
Hinimok sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ikanta na ang lahat ng nalalaman sa mga proyekto. Maaari raw silang lumapit mismo sa DOJ o sa mga prosecutor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pwede rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program o WPP. We try to look at the least guilty if possible para maging state witness. Pero paalala ni Remulla, maligtas man sila sa kriminal na asunto, dapat pa rin daw silang mapanagot sa aspetong sibil at ibalik ang perang nakuha mula sa gobyerno. Restitution can still be ordered by the court. Alam ka naman, unjust enrichment gagawin natin. Yayaman sila, tapos wala pa silang demanda. Dapat dyan, at least dyan, isauli naman nila yung kanilang mga nakamal na yaman na hindi naman dapat. Kasi ang lugi rito, taong bayan May binubuo ng composite team ang DOJ para sa case build-up at pagkalap ng ebidensya. Bukod sa mga taga-NBI Anti-Graft Unit, kukuha rin daw ng financial forensic analyst para busisiin at suyurin ang mga dokumento. Magkakaroon rin ng mga miyembro mula civil society para i-monitor ang investigasyon at siguruhing wala itong sinisino, lalo na mga opisyal ng gobyerno. Pwede rin daw tumulong ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Ilalabas raw ng DOJ ang detalye at proseso kung paano makakapagsumbong ang publiko. Kahit kapitbahay ng mga to, pwede magsumbong, pwede magbigay ng information sa atin. Sir, netizens, pwede? Pwede. Ayon sa Malacanang, pwede rin magsagawa ng sariling investigasyon ang Anti-Money Laundering Council na mandato ang pagbabantay sa galaw ng malalaking halaga ng perang maaaring galing sa iligal na paraan. Pero kung paano sila papasok ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat at baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaari mga masangkot dito. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng executive order para sa pagbuo ng independent commission na mag-iimbestiga sa flood control projects. Gusto raw ng Pangulo na may subpoena power ang komisyon. Ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng independent commission na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra ng inyong saksi. Sugatan ng isang pulis matapos saksakin sa mata ng aarestuhing suspect sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon sa kasamahang pulis ng biktima, nirespondehan nila ang isinumbong sa kanilang pananaksak ng suspect sa nakaalitang babae. Tumakas ang suspect pero nang ma-corner, nanlaban umano ang suspect at doon na niya nasaksak ang mata ng isa sa mga rumespondeng pulis. Nakakulong ang suspect na patuloy na kinukunan ng pahayag. Nasa ospital naman ang mga biktima. Sinampahan ng NBI ng mga bagong reklamo si Alice Guo sa Office of the Ombudsman. Dahil po yan sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis at hindi pagsunod sa tamang proseso ng land conversion. Saksi si John Consulta. Isang taon mula nang maaresto sa Indonesia si dating Bamban Mayor Alice Guo, muling sinampahan ng NBI ng patong-patong na reklamo ang dating alkalde at 35 iba pa sa tanggapan ng Ombudsman. Reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, possession of prohibited interest by a public official ng Revised Penal Code, gross misconduct, serious dishonesty at iba pa ang nirekomenda ng Task Force Guo ng NBI. Alice Guo and her councilor, vice mayor during her time. Also, against the former mayor prior to Alice Guo, including the vice mayor, councilors down. Ayon sa NBI, hindi kasi binayaran ng tama ang buwis para sa halos 8 ektaryang lupang kinatatayuan ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa lupa, sa land yun sa lupa. Sa building, 0. Hindi nagbayad. Di rin aniya sinunod ang tamang proseso ng land conversion mula agriculture papuntang commercial use ng lupang tinayuan ng naturang Pogo Hub. Ayon pa kay Santiago, dawit din ang ilang sibilyan, karamihan, mga incorporators ng mga kumpanyang Baofu, Hongsheng at Zunyuan. Kanina, dinala na ng NBI sa Ombudsman ang mga kahon na naglalaman ng mahigit 1,000 pahina kada kopya
na reklamo laban kina Alice Guo. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Guo na nakatitini sa Pasig City Jail Female Dormitory. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Umabot na sa 10 ang patay sa malawakang protesta sa Indonesia laban sa matindi umanong benepisyo para sa mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng mga protesta, nabubuhay ang diwa ng bayanihan at ang tulong. Galing pa sa mga kapitbahay na bansa gaya ng Malaysia. Ating saksihan. Tensyonado ang protesta sa labas ng isang paaralan sa West Java, Indonesia. Ang mga rallyista ginamitan ng tear gas ng pulisya. Isa lang yan sa kaliwat kanang kilos protesta na unang sumiklab sa Jakarta noong August 25. Ang nagpoprotesta kontra sa anilay sobrang pasahod at benepisyo para sa mga opisyal ng parlamento. Kasunod ito ng ulat ng isang local media na nasa 100 milyong rupiya o katumbas na mahigit 300,000 piso ang sahod kada buwan ng mga opisyal ng parlamento. Habang nasa katumbas ng 10,000 piso lang ang average na buwan ng kita ng mga manggagawa sa Indonesia. Ipinoprotesta rin ang mababang pasahod, pondo sa edukasyon at ilang proyekto para sa mga paaralan. Ang mga kalsada na puno ng mga sibilyan nagpoprotesta na pilit namang hinaharang ng mga pulis. Mas lumala pa ang gulo nang masawi ang isang motorcycle taxi rider sa gitna ng tensyon. Ayon sa Jakarta Police, nasagasaan ng armored police vehicle ang rider sa kasagsagan ng rally. Sabi ng asosasyong kinabibilangan ng rider, hindi siya bahagi ng nangyayari noong kaguluhan. Mengucapkan Nagpahayag ng pagkadismaya sa Indonesian President Prabowo Subianto sa anyay labis na paggamit ng puwersa ng mga pulis. Ipinag-utos niya ang investigasyon kaugnay ng insidente at tiniyak na pananagutin ang mapatutunayang nagkasala. 7 crew ng naturang armored vehicle ang iniimbestigahan ngayon ayon sa Indonesian Police. Sinibak na sa serbisyo ang isa sa naturang mga pulis na sangkot. Umabot na sa 10 ang mga naiulat na nasawi dahil sa malawakang protesta. Mahigit 700 na ang sugatan sa Jakarta ayon sa gobernador, habang mahigit 1,000 sangkot sa protesta ang naaresto. Nakiisa na rin sa pangangalampag ang ibang Malaysian na nagprotesta sa labas ng Indonesian Embassy sa Kuala Lumpur. Pero ang pagsuporta sa mga nagpoprotesta sa Indonesia hindi na lang sa kalsada ipinakita. Dahil bumuhos din ang pag-alalay sa mga rallyista mula sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga riders sa Indonesia nakatatanggap ng mga libreng food delivery mula sa mga sibilyan tulad ng mga taga-Malaysia. Sa gitna nito nanindigan ng pamahalaan ng Indonesia na hindi pinapayagan ng pulisya at militar ang mga bayolenteng hakbang at kaguluhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nahihirapan daw ang mga batang humabol sa aralin sa gitna ng kaliwat kanang class suspension dahil sa masamang panahon. Kaya ang tingin ng isang asosasyon ng mga private school, baka panahon ng silipin ang pamantayan sa pagkansela ng klase. Saksi si Jamie Santos. Kakaumpisa pa lang halos ng school year 2025-2026 pero ilang beses na ang class suspension. Tulad ditong Lunes, nag-anunsyo ng suspension ng DILG bunsod ng banta ng sama ng panahon. Pero ang ending, walang bagyo, walang baha, maayos ang lagay ng panahon. Kaya ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA humirit sa Malacanang. Bigyan naman ng flexibility ang private schools na magdesisyon kung kailangan bang kanselahin ang klase. Remember, we're still catching up because of the pandemic, meron tayong learning crisis. No? So, ang epekto nito, bukod sa kinukulang ng ating mga class days, nai-stress ang mga estudyante because they're playing catch-up. Noon pa may kapangyarihan ng mga paaralan na magsuspinde kung kailangan. Pero kapag galing na sa DILG ang utos, wala nang bawian. Problema lang, sabi ng COCOPEA, hindi pare-pareho ang sitwasyon kahit magkatabi ang lugar. Kaya panawagan nila panahon na para mag-update ng pamantayan. Kung dati storm signal lang ang basehan, ngayon kahit walang bagyo, pwedeng mag-no classes. Concern namin is really consistency lang. Whoever will make that announcement should follow the guidelines that will be agreed upon. Pero
Yun nga, sana masama sa guidelines na on certain situations naman, ibigay na sa schools at the level of the schools ang desisyon. Ang palasyo bukas naman sa idea. Irerekomenda po to sa NDRRMC. Ang DILG handang mag-adjust. Pwede raw ang online classes tuwing may suspension. Makikipag-ugnayan daw sila sa DepEd, LGU at private schools para siguradong ligtas na tuloy-aral pa rin ang mga estudyante. Pero sa mga magulang na nakausap ko, hati ang opinyon kung sino ba ang dapat magdesisyon. Dapat po kasi nasa eskwelahan din, though meron pong power talaga yung DILG. Kasi sometimes po kasi merong late suspension na nangyayari po. Nasa school na po muna yung mga mag-aaral po bago po sila mag-suspend. So para po maiwasan yung ganun po, kailangan pa rin parehas. Mas maganda po kung balanse sila. Balance. Pag bigla-bigla minsan, ma'am, yun ko lang nakapasok na yung mga bata, saka pa lang magde-declare ng walang pasok. Yung school talaga dapat, kasi tawag dito, mas lalo sa mga syudad, sa mga city-city, mas sila kasi nakakalam kung dapat papasukin ba yung mga bata o hindi. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Isang binatilyong 17 anyos at isang babaeng buntis ang patay sa magkahiwalay na landslide. Ating saksihan. Sa gitna ng buhos ng ulan, tulong-tulong ang mga residente ng Lower Calyagdao sa Tabuk City, Kalinga para alisin ang mga bara sa kanal at iba pang daluyan ng tubig. Binaha na kasi ang ilang bahagi ng kanilang lugar. Ang ilang bahay at establishmento halos bubong na lang ang kita. Abot tuhod naman ang baha sa ilang bahagi ng syudad. Inabot hanggang gabi ang mga pagbaha, kaya rumispondi na ang lokal na pamahalaan at nagpadala na ng mga heavy equipment para linisin ang mga bara na nagpalala sa baha. Nagka-landslide naman sa bahagi ng Bulanao, kung saan nasawi ang 17 anyos na lalaki matapos umanong matabunan ng gumuhong lupa at mga bato. Naitakbo pa raw siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa Kabayan, Benguet, nasawi rin sa landslide ng babaeng 8 buwang buntis. Pansamantala namang hindi nadaanan ang Nara Bridge sa Itiagi, Isabela matapos matabunan ng putik at mga debris kasunod ng pag-apaw ng tubig. Sa Batac, Ilocos Norte, binaha ang ilang kalsada matapos umapaw ang sapa. Pagbaha, nabalot ng putik ang mga kalsada na pinagtulungan namang linisin ng mga residente at tauhan ng Bureau of Fire Protection. Pansamantala ring isinara sa mga motorista ang bahagi ng kalsadang ito sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Gumuho at humambalang kasi sa daan ang mga nagbagsakang lupa, mga bato at ilang punong kahoy. Ayon sa Pag-asa, habagat ang dahilan ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Northern at Central Luzon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. 2 warship ng China ang namataan sa huling araw ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia. Pero ayon po sa Philippine Navy, bumuntot lang at hindi nagsagawa ng pagpapatrolya ang mga barko ng China. Saksi, si Chino Gaston. Sa huling araw ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng mga Navy ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia, na-detect naman sa layong 40 nautical miles mula sa Baho de Masinloc ang isang Chinese Jiangkai-class frigate at Luyang guided missile destroyer na bumubuntot sa International Task Group. Dati nang tinawag ng China na pang-uudyok ng gulo ang pagkumbida ng Pilipinas sa ibang bansa para sa mga joint patrol sa sariling EEZ. Tuwing may MMCA, sinasabi rin ng China na nagsasagawa rin sila ng sariling military drills. Pero ayon sa Philippine Navy, bumuntot lang at hindi nagsagawa ng patrol ang mga Chinese warship. Posibleng naratibo lang daw ito ng China para mabigyan ng basihan ang iligal na pananatili sa EEZ ng Pilipinas. Maayos namang nagpatuloy ang aktibidad na nilahukan ng frigate na BRP Jose Rizal, destroyer na HMAS Brisbane ng Australia, HMCS Ville de Quebec ng Canada at P-8 Poseidon ng US Navy. Nagkaroon din ng pagsasanay sa paglipat ng mga personnel mula sa mga rigid hull inflatable boats at pagrapel ng mga sundalo sa BRP Jose Rizal mula sa CH-148 Cyclone helicopter ng Royal Canadian Navy. Nakilahok din sa aerial at anti-submarine exercises ang AW-159 helicopter ng Philippine Navy. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., asahang ipagpapatuloy ang mga joint sale
sa hinaharap. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.